Sa panahon ngayon, usong-uso ang easy money. Di alintana kung saan nagmula basta doble ang kita. Ang ilang mga negosyante, maging ordinaryo nating kababayan, madali nang masilaw kapag pera na ang usapan. Ganito ang sinapit ng negosyanteng si Ella. Biktima si Ella ng sindikato ang estilong maghanap ng financier na magpopondo sa paggawa ng pera. Ang mga miyembro ng sindikato na nag-recruit kay Ella, kapitbahay pa mismo niya. Nabudol-budol po ako ng isang sindikato. Mayroon pong ahente na nagngangalang Lilia Kapokyan na lumapit sa akin. Kasama ng isa pang ahente na ang pangalan ay si Lina. Kapitbahay ko po yan sa Signal. Inalok po nila ako na mag-invest daw ako sa paggagawa ng pera. Higit triple raw ang posibleng kitain ni Ella sakaling kagatin niya ang alok na business proposal. Bagamat matagal ng negosyante, hindi umano nagduda si Ella kung totoo ba o peke ang perang kanilang gagawin. Nagpunta kami sa bahay ko at napag-usapan namin yung paggagawa ng pera nga. Pinakilala niya sa akin si Ray at saka si Bing. Gumawa sila ng sample sa harap ko kung paano ginawa yung pera. Nung pinakitahan nila ako sa paggagawa ng pera, nainganyo naman ako. Gumawa siya ng totoong 500 at saka 100 piso na totoong-totoo talaga. Paniwala niya ako na mag-invest ako ng 600,000. Para patunayan totoo ang kanilang business proposal, agad ipinakilala ng mga middleman si Ella kay Reynaldo Rance, ang ulo ng grupo na siya mismong gumagawa ng mga pera. Matapos maipakita sa harap mismo ng biktima ang prosesong paggawa ng pera, agad na kumbinsi ang biktimang si Ella na mag-invest. 600,000 piso ang initial investment na ilalabas ni Ella. Ang halagang ito ang gagawing template o pagkokopyahan para sa gagawing mga pera. Sa loob mismo ng kanyang bahay, sinimula ng paggawa ng pera. May in-inject siya sa loob. Kung tawagin nila is negative. Doon daw kakapihin yung pera. Sinilyuhan niya ng packing tape yung furnace niya na mga pera. May pera sa ilalim, may pera sa ibabaw. Siyempre, habang siniselyuhan yun, hindi ka makakahalata na wala na palang laman. After 3 days, nung buksan namin, wala na, puro mga bond paper na lang ang laman. Doon nagkaroon ng switching. Nagising lamang sa katotohanan si Ella na biktima siya ng sindikato matapos madiskubre ng kanyang puhurang 600,000 pesos pinalitan ng ordinaryong papel. Noong araw ding yon, sinubukan ng bitag na makipag-ugnayan sa mga middlemen ng sindikato. Sa pamamagitan ng isang kaibigan ng biktimang si Ella, nagawa ng bitag makipagtransaksyon sa mga middlemen. Gusto ko mabigyan mo na kita ng nangyari ko para maganda. Opo. Diba ngayon, pag bigyan kita ng nangyari ko, di i-sample mo muna. Oo nga, tama yun. Sure na pangantikan, mga anong araw tayo magkikita. Thursday? Sige, ingat. Okay po. Isang undercover agent ng bitag ang nagpanggap na financier na handang mag-invest kapalit ng malakihang kita. Sa isang fast food restaurant, nakipagtagpo ang mga suspect sa undercover na financier. Pakinggan ang disclaimer ng mga players. Wala daw silang direktang ugnayan sa suspect. Porsyentuhan lang daw ang kanilang kita sa sistema. Ang usapan namin dyan, gumawa muna siya ng ating kita pakilati. Opo. Oo, ganun. Ngayon, sigurado tayo, diba? Hindi natin siya kilala kasi tinatago yan siya. Ang kakilala talaga namin, yung kaibigan niya, kaso lang, patay na, napatay na yun. Ang gagawin na, wala magpagawa ng 100. May mamumulsento kami. Sa bawat mailalapit nilang kliyente, 10% lang daw ang kanilang makukuha. Para makasigurong totoo raw ang perang gagawin, pwede daw ito ipasuri sa Bangko Sentral ng Pilipinas para mapatunayang hindi peke. Habang itong si player number 2, todo bulagas pa sa bitag undercover, convincing daw ang finished product ng suspect. Nakita ko yung mga gawa nila sa akin.
ginamit din naman nila. Ginastos naman nila. Okay talaga. Pag-iinganyo pa ng mga players, wala daw ilalabas na pera ang biktima at mag-oobserba lang muna. Pero dahil trade secret daw ang paggawa ng pera, kinakailangan sa bahay daw ng financier investor gagawin ang mga pera. Ang alas, hawak natin lahat. Tayong control tayo lahat. Hindi tayo interesado kung hindi maayos yung gawa niya, huwag na. Ang sa atin lang ay paano natin makita yung gawa niya kung wala siyang lugar. Nagkunwari na lamang ang bitag undercover na may lalakaring importanteng bagay. Ito ay para mabigyan ng sapat na oras ang pagpaplano sa pag-aresto sa suspect. Kinabukasan, tumawag ang suspect. Hello. Magandang gabi. Ang kaibigan na nauna niyang biktima ang kinumbinsi para isara ang transaksyon. Tiyak na dodoble ang pera ng financier sa negosyo. Kasi sabihin mo sa financier mo, ang isang piraso nakukunan natin ng 4 na kopya. Okay. Sa pangungumbinsi ng moneymaker na si Reynaldo, ipinaliwanag nito ang sistema kung paano dodoble ang pera ng financier. 50-50 ang magiging hatian sa kita. Halimbawa, meron kang 1,000. Kukunan ko yun ng produkto na 4 na piraso. Okay. Oo. Ngayon, nasa sa'yo na yung 1,000 mo, yung 4 na produkto, hating tayo. 2 sa'yo, 2 sa akin. Panigurado pa ng suspect, agad naman daw ibabalik ang perang pinagkopyahan sa financier. Basta secured yung pera ng financer ko dyan, nakakahiya naman, baka mamaya, Oo, yun. Pinalangako ko naman sa'yo, hindi tayo masisira. Kaya lang ito, hindi naman masyadong madali kasi trabaho rin, ginagawa rin natin. Pero kalaunan, lumabas din ang pagkagahaman ng suspect. Ang 100,000 puhunan ng financier, barya daw at masyadong maliit para sa kanyang negosyo. Yung 100,000 lang naman, hindi rin naman obra yun kasi matatalo naman ako sa chemical at materials. Pero nang makarinig siya ng malaking halaga ng pera, agad ginanahan ng suspect at nagapurang makipagkita sa financier. kaya niya netong 1,000,000. O sige, pwede na kayo tatlo, magsama-sama para tayo magkita-kita. Okay, sige po. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bukod dahil lamang ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang may otoridad na gumawa ng pera. Patungkol dito sa nakita natin na nagkiklaim siya na nakakagawa siya ng pera sa 1 segundo o 3 segundo lamang, gusto po naming ipaliwanag ng paggawa po ng pera sa Bangko Sentral, ang tagal po ng proseso ng paggawa ng pera. Ang lahat ng materyales sa paggawa ng pera, kabilang ang papel kung saan iniimprenta, ang iba't ibang denominasyon ng pera ay pag-aari ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Walang sino man ang maaaring maglabas nito. So, ang mga papel na sinabi niya na kung saan niya kinuha sa Bangko Sentral, napaka-imposible po nito. Kaya gusto po nating ipaalam na wala hong pwedeng bumili o kumuha ng mga materyales na panggawa ng pera sa Bangko Sentral. Kasunod nito, ipinakita na ng bitag kay Director General Leonardo Espina ang video footages ng mga transaksyon sa suspect. Alam niyo, yung mga ganitong klaseng krimen, maaaring makaloko kayo ng 1, maaaring makaloko kayo ng 2, ngunit hindi kayo magtatagal sa kaloloko ng mga tao. Ultimately, the long arm of the law will get you. And we will see to it in the police force na kayo talagang makukulong sa napakahabang panahon. Ang Regional Police Intelligence Operations Unit or RPIOU ng National Capital Police Regional Office ang inatasin Director Espina na humawak ng kaso. Isang operasyon ang ikinasa laban sa suspect na moneymaker. Pero itong trabaho na ito is Pilipino naman ang gumagawa. Ang kanilang modus operandi ay try for your money. So ito yung kanilang mga ginagawang pera. Masasabihin nila kunwari ay dudublin nila yung pera nila, gagawa sila. In fact, hindi yun ang magiging sistema nila. Agad inihanda ang marked money. Kasama na dito ang budol money na nagkakahalagang mahigit kalahating milyong piso. Noong mga oras ding yon, muling tumawag ang suspect na si Reynaldo sa bitag undercover. Tayo ngayon. Opo, matutuloy tayo ngayon. May kinuha lang po akong pera. Anong oras? Mga 3 o'clock. Alas 3? Opo, okay lang ho ba kayo nun? Sige, basta sigurado ha. Opo, sigurado na po. Sige, at yung
kausap ko mamaya alas 2, puspunin ko na muna at ikaw na muna ang pagkukulang ko ng budget. Okay po. Sige, ingat lang tayo. Bahala ka na sa akin. Okay po. Maraming salamat din po. Agad pinagplanuhan ng mga operatiba ng RPIOU ang isasagawang entrapment operation. Sila punta sila sa bahay na ito. And then, yung namang operatiba, ano na sa naka-in-place na kayo dito sa area. Itong grupo na ito, pakaingatan lang kasi armado. Dahil mag-relax. Basta i-trip to na armado sila. Sa isang fast food chain, nakipagkita ang suspect sa undercover na financier. Bago pa man magsimula ang demonstrasyon sa paggawa ng peking pera, patuloy ang pangumbinsi ng suspect sa kanyang bagong bibiktimahin. Isang kwarto sa bahay ng financier sa Pasig City, isinagawa ng suspect ang demonstration. Mula sa kanyang dalang bag, isa-isang inilabas ng suspect ang mga materyales na gagamitin sa paggawa ng pera. Animoy isang doktor na magsasagawa ng isang medical procedure, ingat na ingat sa paghawak ng kanya mga kagamitan. Naglabas din ng sample ng 100 at 500 piso ang suspect. Ganito raw ang itsura ng kanilang finished product. Maya-maya pa, sinimulan na ng Kolokoy ang proseso ng paggawa ng pera. Ang money paper na mula pa daw sa Bangko Sentral ng Pilipinas, inipit sa papel na may printout na magkabilang bahagi ng pera. Saka ito inipit sa 2 pirasong salamin at nilagyan ng mga chemical. Ilang minuto pang makalipas, eto ang finished product. Pero di tulad ng orihinal na pera, wala itong security features. Kailangan ding ito plantsahin para umunat at magmukhang tunay na pera. Matapos ang demonstration, isa-isa nang iniligpit ng suspect ang kanyang gamit. Hudyat para sa paglusob ng mga operatiba. Arestado ang suspect na si Reynaldo kasama ang middleman na recruiter. Pakinggan ang hirit ng middleman na si Arcelita Avila. Hindi daw niya kilala ang suspect na si Reynaldo. Ngayon, gusto ko siyang makuha talaga kung paano at sino tong tao na to. Agad dinala ang mga arestadong suspect sa tanggapan ng NCRPO RPIOU sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Dating miyembro ng sindikato ng peking pera si Reynaldo. White money ang kanilang estilo. Nakilala ko yung mga kasama kong namatay siguro mga 1993. Noon ako, bata pa ako noon, mayroon silang iutos sa akin na bumili ka ng ganitong tape. Ako ang naghahanap niya, bila ako ng tape. Sabi niya, magpatabas ka ng salamin. Ako naman nung pumupunta, nagpapatabas ng salamin. Kung ano yung mga gamit na pinabibili, ako ang pinakang runner nila. Ngayon, pag kumita naman ho sila, binibigyan naman nila akong balato. Natuto lamang daw siya sa sistemang paggawa ng peking pera matapos mamatay ang leader ng kanyang grupo. Sa totoo lang ma'am, mga ano lang ho ako ngayon, patatlong gawa ko pa lang ho ito. Matagal na ho akong may mga kasama kung sa ano, body-body, yung ala-alalay nila ako, utos-utusan, dahil mayroon din ho silang mga grupo. Ay kaya nga lang ho, kagaya nung nandiyan sa Taguig, namatay na. Dagdag pa ni Reynaldo, small time lang daw siya
Sabay ang sisi sa middleman na si Avila na pumilit lang daw sa kanya na pasukin ang malalaking transaksyon. Sabi ko sa kanya, kahit maliit, sabi ko gano'n, testingin mo muna ang nangyari natin. Sabi niya, ika, pwede na ba yung kalahati? Sabi ko, bahala ka. Nung sinabi niyang mayroon siyang 200, sabi ko, mas maganda pa nga kaya makita mo muna produkto. Kasi sa halagang 200, inisip ko siguro kaya ko na yon 200. Pero kung sabi nila gusto ko malaki, sabi ko kalahating milyon, talagang pagpapagawa siya ng kalahating milyon. Dahil ang gusto nga niya, puro milyon ang usapan eh. Ipinakita rin ni Reynaldo ang budol money na iniiwan niya sa pangangalaga ng mga bibiktimahin. Ito yung yung sinasabi ko na pag nangyari ay produkto na. Ayan, ganitong klase siya. Depensa pa ni Reynaldo, negosyante lamang daw siya at sumusunod lang sa law of supply and demand. Kasi kung wala naman nung magpapagawa, eh hindi naman ako gagawa. Ano ang alam ko magawa? Kaya lang naman ako nangangas maggawa. Nasa tao rin ho. Ayon kay Reynaldo, kasalanan daw ng mga naging biktima niya kung bakit sila naloko. Madali daw masilaw sa easy money ang kliyenteng nakatransaksyon niya. Kung hindi naman swapang ang tao na larangan ito, hindi ho naman sila matatalo. Kasi sa aloko nyo ng isang piraso 4 na produkto, ang magagawa ay talaga nag-aapura yung mga gahaman. Oo. Sa presinto, nabigyan ng pagkakataon na makaharap ang mga suspect at kanilang biktima. Ano sinasabi? Bakit ang kapal ng mukha mo? Ano sinasabi sa Isinasama mo ba ito sa kalokohan mo? Hindi ka maluloko? Ano sinasabi mo sa akin, ha? Ha? Ano ma'am? Ano sinasabi, ha? Alam mo ba yung pinagagawa mo? Niloloko mo yung kapatid ko? Ha? Hindi kasi nga siya... Anong hindi? Anong hindi? Anong hindi? Ha? Ito po ito, ma'am. Anong hindi? Bakit mo niloloko ang kapatid ko? Ha? Nakasabi sa Hoy, pero. umarap ka dito. Makakanagsisimulan ka, hindi ka nagsabi ng totoo. Bagamat todo pilit na bagito lamang siya sa modus ng paggagawa ng peking pera, hindi lumusot sa NCRPO ang buladas ni Reynaldo. Maging ang middleman ni Reynaldo na si Avila, patok ang pangalan sa mga otoridad. Pinaparusahan sa ating batas, Article 166, no? Forgery po or manufacture of counterfeit money. Kayo po ay maaaring makulong sa napakahabang panahon. Kasong estafa at economic sabotage ang isinampa sa suspect na si Reynaldo Rance at Arcelita Avila. Nananawagan din ng NCRPO sa iba pang nabiktima ng grupo ni Reynaldo na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Lahat po ng mga nabiktima, lahat ng mga kriminal na gumagawa nito ay nahuhuli ho namin. At lahat po ng mga nabiktima ninyo, katulad ho nitong pag-expose dito sa telebisyon ni Mang Ben Tulfo, lahat po ng mga pinagsiswindle nyo at pinagluloko nyo, pupunta po yan, magre-reklamo po sa amin, we will see to it na lahat ng inyong ginawang krimen ay pananagutan ninyo.